Dumako naman tayo sa sitwasyon dyan sa Manila South Cemetery kung saan nagpapatuloy pa rin ang pagdating ng mga bibisita sa puntod. Live mula roon si Bernard Ferrer para sa sentro ng balita. Bernard. Luisa, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa Manila South Cemetery bagamat nagpapatuloy ang pagdating ng mga kababayan natin na bibisita sa puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Nakabantay ang Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang Manila at Makati LGU. Magandang panahon kaya sinamantala ito ng mga kababayan natin na bibisita sa puntod ng mga namayapa nilang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery ngayong Nobyembre 2 o All Souls Day. Sa paligid ng sementeryo hanggang loob ay nakabantay ang Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatiling maayos ang latag ng seguridad. Agad na sinasalubong ng mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare ang mga kasama o may kasamang bata upang malagyan ng name tag. Dito nakalagay ang ilang mahalagang impormasyon upang sakaling mawala ay madaling mahanap ang magulang o ang guardian. Nakadeploy din ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Manila Health Department para tugunan ang ilang medical emergency. Sa ngayon, ilang senior citizen ang bahagyang sumama ang pakiramdam o nahilo. Mayat-maya rin ang pagpapaalala sa mga bumibisita sa puntod gamit naman ang sound system ng sementeryo. Pila-pila rin ang mga e-trike na nagbibigay ng libreng sakay, partikular sa mga senior citizen, persons with disability at buntis. Maaari ring makabili ng kandila at bulaklak sa ilang stall sa sementeryo. Naghakot na rin ng basura ang Manila Department of Public Service upang mapanatiling malinis ang sementeryo. Luisa, kwento ng ilan sa aking mga nakausap, pinili nilang bumisita ngayong araw November 2 sa halip na kahapon November 1 para makaiwas sa dagsanga ng mga tao. As of 11 a.m. umabot na sa 7,630 ang crowd estimate dito sa sementeryo at bukas ito hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bernard Ferrer.